Paano kung halimbawang sasabihin niya ang totoo? Paano kung mawawala ito? Pero ngayon na nararamdaman ni Rosenda na may lihim siya, ay parang magiging dahilan na rin ito ng paglayo ng asawa. Sa kahit anong choice pa lang piliin niya, parehong posibleng mawala ang babaeng karugtong na ng kanyang hininga. Sabi nga sa kanya ni Tando, mas mabuti nang magdusa siya sa pagkawala ni Rosenda dahil nagpakatotoo siya at pinatunayan niyang mahal niya ang dalaga, kesang mawala ito na marami siyang tanong na bakit at sana. Kung pinakinggan ba niya si Marjorie noon na hayaan na lamang siyang tumakas at sumama sa kasintahan, hindi siguro sila aabot sa ganito. At paano kay Rosenda? Paano kung sa kakapigil niya at kakaiwas sa totoo ay mas malala pang mangyari? Noon nasuklam sa kanya si Marjorie, namumuhi, pero kahit nakailan ay hindi niya nakita ang mga mata nito dahil hindi bumalik ang paningin niya noon habang kasama si Marjorie. Hindi niya natikman ang mga halik maging ang mga yakap nito. Samantalang kapag si Rosenda ang namuhi sa kanya, ay tiyak na mas masakit dahil makikita niya yun sa mga mata ng asawa at hindi niya alam kung makakaya pa niya. Maisip pa lamang niya na hindi niya muling mararanasan ang mga halik at yakap ni Rosenda, ay alam na niyang ikababaliw niya. Ayaw niyang mawala si Rosenda. Hindi niya kaya at ang lahat ng magagandang meron sila hindi niya gustong matapos na. Lumabas ng library si Tyrone, saka humugot ng malalim na hininga. Kakausapin niya si Rosenda at kung may pagkakataon ay magbabahagi siya ng ilang mga bagay na kinatatakutan niya. Para kahit papaano makampante na ang dalaga, uunti-untiin niya magpakatotoo para kung kamuhian man siya nito, ay dahan-dahan para makaya niya. Pero wala sa silid nila si Rosenda pagpasok niya. Nagpanik si Tyrone. Iniwan na ba siya ni Rosenda? Hindi. No, sweetheart. Don't do this. I'm so sorry, Rosenda. Takot na sabi ni Tyrone, saka nagmamadaling bumaba ng hagdan at nagbaka sakaling nasa kusina lamang o nasa paboritong spot nito sa garden. Mabuti na lamang at hating gabi na noon, kaya walang makakakita na mabilis siya maglakad at halos talunin na ang hagdan. Inikot niya ang kusina pero wala doon si Rosenda. Nininervyos na si Tyrone kaya agad na nagmarcha palabas ng pinto at hinanap si Rosenda sa may fountain at sa paligid ng garden na naipagawa ni Rosenda ng ganun kabilis. Pero walang Rosenda doon kahit bakas ng amoy ng asawa. Nalulumong na paupo si Tyrone sa sementong upuan sa garden. Saka napahawak sa batok. Para siyang natulala. Ayaw gumana ng isip niya. Parang biglang namanhid ang isip niya. Where are you, sweetheart? Where are you? Iniwan mo na ba talaga ako? Hindi mo rin ba ako nagawang mahalin, ha, Rosenda? Sabi ni Tyrone na nagsisimula ng mangilid ang mga luha. Hanggang sa makita niya pagtingala ang kumikinang na parol at ang kwento noon ni Rosenda tungkol sa parol na yon. Tuluyan ng tumulo ang luha ni Tyrone. Sinayang ba niya ang isang pag-ibig? Napakasimple ng pangarap ng kalapating nasa mga kamay na niya, pero hinayaan niyang makawala at makalipad palayo sa kanya. Inikot ni Russell ang mga mata sa magagandang bulaklak. Mga solar light fence ang bawat sulok ng garden kaya maliwanag sa gabi. Ngayon lamang niya na-appreciate ang magagandang mga tanim ng asawa. Noong dineliver kasi ang mga ito'y mga hindi pa namumulaklak. Lalong naluha si Tyrone. Napakagaling talagang mag-alaga ng asawa niya. Lahat ng hawakan ay gumaganda. Parang mundo niya. Parang mga mata niya. Maganda nang nakikita. May na-realize bigla si Tyrone. Tama. Napaka mapagmahal ni Rosenda na kahit halaman tumubo at nanaba. Hindi sinukuan ni Rosenda ng dilig at pataba ang mga halaman ng kanyang ina na ilang taon nang halos hindi lumalago at namumulaklak. Kaya alam ni Tyrone na hindi siya susukuan ni Rosenda ng ganun-ganun lang. Alam niyang hindi aalis si Rosenda nang hindi ito nagpapaalam sa kanya. Kaya inisip ni Tyrone na bumalik sa loob at hanapin ulit sa silid ang asawa dahil baka nasa banyo lang o baka nasa laundry area at nag-e-exercise na naman. Pagpasok ni Tyrone sa sala ay nakasalubong niya si Maggie. Sa bugso ng damdamin ay nahablot niya si Maggie. Sa kanya kinaladkad malapit sa mga tokador ng mga mamahaling figurine at bases na kayamanan ng kanyang ina. Pero likas na makapal ang mukha ni Maggie at walang takot kay Tyrone. Palibhasa alam niyang hindi siya masasaktan ng isang bulag. Ikinalawit pa ni Maggie ang dalawang braso sa batok ni Tyrone at saka sinunggaban ng halik ang lalaki. Tagpong naabutan ni Rosenda na kakapasok lamang mula sa laundry area. Matapos makapag-isip-isip ay balak sana niyang puntahan si Tyrone sa library at kalimutan na lang ang tampuhan nila.
Alam niya kung paano aamuhin at pababalikin ang sigla nito. Nag-worry na kasi siya sa sinabi ng isang katulong na hindi ito kumain maghapon at hanggang hapunan. Tinamtam sigurong hindi niya pagkibo at hindi pagharap dito habang natutulog. Inis lang naman siya at medyo nagtatampo pero hindi naman niya ito kayang tiisin at mahal na mahal niya ito. Pero ang nakita ngayon ay tumutusok ng sobrang baon sa dibdib niya. Sinasabi na nga ba niya, tama siya. Tama ang kutob niya. May namamagitan sa dalawa. Halos gustong sumigaw ni Rosenda. Hindi niya maisip na magagawa ito ni Tyrone. Pero naisip ng dalaga na marahil ay nangyari ito nang wala pa siya sa buhay ni Tyrone. Malungkot marahil si Tyrone at saka ganun na lamang ang galit ni Maggie. Ay dahil harapang nagdala ng babae si Tyrone at threat siya sa posisyon nito. Nagtago muna sa dingding si Rosenda para sana pakinggan at panoorin ng mga talipandas. Pero hinatak siya ng isang kamay. Kamay ito ni Manang Sita at tinakpan ang bibig niya saka siya hinatak papasok sa maid's quarter. Samantalang pumalag naman na si Tyrone. Saka pasakal na idiniin pa sa cabinet si Maggie. This needs to stop, Maggie. Hindi ko hahayaang mawala si Rosenda sa buhay ko. Take the money you need. Ibibigay ko sa'yo, Maggie. Bukas na bukas din maghanap ka na ng malilipatan. I will give you enough compensation para makapanimula ka mag-isa. Gusto kong magsimula ng walang bakas ng kahapon, Maggie. Sabi ni Tyrone na puno ng galit at may diin na sinabi nito. Ha? Just like that, Tyrone, ha? Ganun lang yon? Subukan mo lang na alisin ako sa bahay na to. Subukan mo lang na iitsapwera ako sa buhay mo. Pagkatapos mo kong pagsawaan, hindi ako mangingiwing isisiwalat kong lahat. Banta ni Maggie. Bahala ka na, Maggie. Ready na ako. Kung mawawala sa akin ang lahat ng ito, so be it. Ano naman ang saysay ng lahat ng meron ako? Kung may tulad mong masamang bangungot na kasama palagi. At anong saysay ng lahat ng ito kung wala naman si Rosenda sa buhay ko? Matagal mo nang pinatay ang puso ko, Maggie, at binuhay yun ni Rosenda. Kaya iyon ang lahat kung gusto mo. Pero si Rosenda, pananatilihin ko sa tabi ko at sa buhay ko. Gawin mong panakot na yan, Maggie. Hindi na ako takot. Sasabihin ko kay Rosenda ang lahat-lahat. Kung matatanggap niya ako, ipakakasalan ko siya agad. Pero kung hindi niya ako matatanggap ay wala akong magagawa kundi ang puwersahin na lang si Rosenda at ikulong na lamang dito sa pamamahay ko. Dahil walang ibang reyna ang mansyon na to, kung hindi ang kalapating diwata ng buhay ko. Halos lumabas ang litid ni Tyrone sa pagpipigil ng emosyon. Walang alam si Maggie na pakasalan man niya si Rosenda o hindi. Ay naisali na niya sa pangalan ni Rosenda ang lahat ng ari-arian niya. At kung tutuusin sa mga sandaling ito si Rosenda nang nagmamay-ari ng mansyon. Inihanda niya na iyon nitong nakaraang buwan, kaya madalas silang mag-usap ng kanyang abogado para kung sakaling kailangan na niyang harapin ang totoo. Maiiwan niyang maayos ang buhay ni Rosenda at mananatili sa mansyon niya ang asawa. Ang pangarap ni Maggie na gawin niya noon kay Marjorie, na isali ng meron lahat siya, ay kay Rosenda nararapat. Dahil hindi man niya alam kung mahal nga ba siya ni Rosenda bilang lalaki. Binigay pa rin ni Rosenda ang lahat-lahat sa kanya nang walang hininging kapalit kundi ang garden. Pagkakalooban kita ng 2 milyon, Maggie, bilang panimulang halaga. Hindi dahil naaawa ako sa iyo, Maggie, kundi para gumaan ang konsensya ko. Ang pagkamatay ni Marjorie at ng anak ko ay mabigat sa loob ko at habang buhay ko yung pagbabayaran. Makukuha mo ang pera mo, Maggie, sa isang kondisyon. Aalis ka sa bahay at tatantanan mo na si Rosenda at patatahimikin mo na ang buhay ko. Sabi ni Tyrone. At saka humakbang na palayo at muling umakyat ng hagdan. Katahimikan ng namayani sa sandaling yon, kaya kinakabahan si Tyrone. Samantalang nangingiti naman si Maggie dahil alam niyang nakita sila ni Rosenda. Pero biglang namula sa galit si Maggie na marinig ngayon lang na pinapalayas na siya ni Tyrone. Kaya dapat na niyang isagawa ang kanyang mga balak sa lalong madaling panahon. Hindi siya papayag na madehado ni Numan. Walang kaalam-alam si Tyrone na namataan ni Maggie si Rosenda na pumasok mula sa laundry. At nakita sila nito, kaya agad hinalikan ni Maggie si Tyrone. At nakita niya ang pagkagulat sa mga mata ni Rosenda. Pero ang mga sinabi ni Tyrone sa kanya ngayon lang ay hindi matatanggap ni Maggie. Hindi siya papayag. Isisiwalat ko ang lahat. At lahat kayo magugulat sa lahat ng isisiwalat ko, ha? Kapag nalaman ni Rosenda ang lahat, ay pandidirihan nito si Tyrone. At malamang iwan nito si Tyrone at tagumpay na ako. At kapag nangyari yon,
ay hindi siya aalis dito sa bahay na ito kahit kalad-karin pa siya ni Tyrone. Alam niyang kailangan siya ni Tyrone. Hindi siya matatanggihan ni Tyrone kapag nangangailangan na ito. Lalo na kapag wala ng Apple sa bahay na yon. Ang isang alas na alam niyang siyang susi para umalis si Rosenda at kasuklaman si Tyrone. Pagpasok naman ni Manang Sita at Rosenda ay humagulgol na ng iyak ang dalaga. Mabigat sa dibdib ang nakita niya. Masakit sa kalooban at sa pride. Pero alam ni Rosenda umiiyak lang siya dahil masakit sa pride. Pero ang pagmamahal niya kay Tyrone ay hindi nabawasan kahit isang dangkal. Sumubsob na sa balikat ng matandang parang inanas sa kanila ni Tyrone. Alam ni Rosenda na nakita rin ito ang nakita niya. At alam ng dalaga na naiintindihan nito ang dahilan ng pag-iyak niya. Huwag mong kasuklaman si Tyrone, Rosenda. Huwag na huwag. Dahil mahal na mahal ka ni Tyrone. Ikaw lang ang minahal niya ng ganito katindi. Sabi ni Mana, hindi kumibo si Rosenda. Hindi niya alam kung paniniwalaan niyang ganun siya kamahal ni Tyrone. Samantalang nakikipaghalikan sa iba sa gitna ng gabi. Pero ang kasuklaman si Tyrone ay hindi siguro makakaya ni Rosenda. Wala siyang nakapangpuot. Ang meron ay pagmamahal pa rin. Naiintindihan ko ang pag-iyak mo. Pero sana, makuha mo ring unawain si Tyrone. At huwag mo sanang sukuan. Nang huli kayong magkausap sa laundry area ay umiyak na yun ang umiyak dahil pakiramdam niya sinusukuan mo na siya. Gusto kong manahimik na lang. Pero awang-awa na ako kay Tyrone. Napakabait ng batang yun para pahirapan ng ganito. Pero dahil din sa kabaitan yun ay sinasamantala siya ng mga tao. Chang, baka pumarinig kayo ni Tando. Nangako tayong tatlo na itatago ang lahat at igagalang si Sir. Sabi ni Margie, habang pabulong na pinipigilan ng tiyahin. Napabalikwas ito nang biglang pumasok ang tiyahin at kasama pa si Rosenda. Lalo siyang nataranta ng humagulgol na mahina si Rosenda. Mabuti na lang at nakainom si Tando, kaya naghihilik pa pati ang tumbong nito. Bahala na. Palayasin niya ako kung gusto niya. O kaya ipatapon ulit sa malungkot niyang resort na ayaw naman buksan sa tao. At tanging siya lang ang palagi ang bisita. Sabi ni Manang Sita. Panahon na para may magsalita para kay Tyrone. Panahon na para tulungan na natin si Tyrone. Sabi ni Manang Sita. Maliwanag naman ho ang nakita ko, Manang. Malinaw po yun sa paningin ko at gets ko yun. Huwag po kayong mag-alala. Tulad niyo po pangahawakan ko din ang sekreto ni Tyrone. May dahilan pala kung bakit hindi niya mapaalis si Maggie. Naiiyak lang ako kasi ano pa bang silbi ko kung naibibigay naman pala ni Maggie kay Tyrone ng lahat. Kaya pala galit na galit sa akin si Maggie dahil inagawan ko pala siya ng lollipop. Malungkot na sabi ni Rosenda. Hindi, Rosenda. Si Marjorie ang inagawan ng lollipop ni Maggie. Ano ho? Kay Marjorie palang meron ng sila? Pero anak ni Maggie si Marjorie, hindi po ba? Takang-takang tanong ni Rosenda. Kinilabutan ng dalaga. Huwag mong kasuklaman si Tyrone. Lalo huwag mong maisip-isip na gusto ni Tyrone si Maggie. Nung nabubuhay pa si Ma'am Marjorie, ay hindi nito kailanman minahal at inalagaan o kahit itinuring na kaibigan si Tyrone. Pineperahan at niloloko lamang ni Marjorie si Tyrone. Palibhasa bulag yung tao. Ang masakit pa'y iniputan nito ni Marjorie sa ulo ng paulit-ulit at sa sariling kwarto pa nila. Minsan isang umaga masaya si Tyrone na bumaba at panay ang tawag na love kay Marjorie. Isang hapon ay naikwento ni Tando sa amin na sa wakas daw ay sumuko ng bataan. Sabi ng matandang katulong. Pero 2 linggo matapos ang masayang mukhang iyon, ay lumuluhang Tyrone at galit na galit ang nakita ko sa resort. Sa pautal-utal na kwento ni Tando, sinabi nito na nanumbalik daw ang paningin ni Tyrone at nabuking na si Maggie ang kaniig nito at hindi ang asawa. Ginaya lamang daw ang style ng buhok ni Marjorie at gamit ang pabango at shampoo ni Marjorie. Nashock si Tyrone at halos maulit ang trauma nito kaya ang paglinaw ng mga matay nawala at muling dumilim. Kwento nito na ikinanginig ng buong katawan ni Rosenda. Pagkatapos ay hindi ito umuwi ng mansyon. Napag-alaman ni Tando na tinakot ni Maggie si Tyrone. Nasasabihin kay Marjorie na si Tyrone mismong pumipilit sa biyenan para makipagniing dahil ayaw ni Marjorie. At pati daw sa iba at sa media ay sasabihin ni Maggie. Lalong gumuho ang mundo ni Tyrone nang malaman niya na
Kahit ang inaakala niyang unang gabi nila ni Marjorie ay si Maggie din pala. Doon na din ako nagsumbong na kahit sa pagkainan ay si Maggie ang nag-aasikaso sa kanya. At lahat yun alam ni Marjorie. At maging sa pamamasyal ay nagsusuot ng parehas na damit ang dalawa. At pati pabangot bagay ginaya ni Maggie para linlangin si Tyrone. Halos kapusin sa hiningang revelasyon ng matanda. Rosenda, walang kamalay-malay si Tyrone, Rosenda, na ang akala niyang pag-ibig na natutunan na ni Marjorie para sa kanya ay planado pala ni Maggie. Halos mabaliw si Tyrone sa panloloko ng mag-ina noon. Patuloy na pagkikwento ni Manang Sita. Ang iba pang nangyari ay bahala na si Tyrone na magkwento. Basta sinabi ko ito sa'yo para lamang linisin ang pangalan ni Tyrone. Tinatakot ni Maggie si Tyrone noon na sabihin kay Marjorie ang lahat. Kaya hindi kumibo si Tyrone dahil ayaw niyang mawala si Marjorie noon. Kaya lahat ng panggagagot, panghuhutot na ginawa ni Maggie. At ganun ulit ang nangyayari ngayon, Rosenda. Ginagamit ni Maggie ang pangit na nakaraan para panakot kay Tyrone. Alam ni Maggie na gagawin ni Tyrone ang lahat, manatili ka lang. At alam ko sinasadya ni Maggie na inisin ka para umalis ka sa mansyon. At siyang mag-reyna dito. Mahabang pagtatapos ni Manang Sita na hindi na itinago ang galit kay Maggie. Saka ito umiiyak na nakiusap kay Rosenda. Rosenda, pakiusap kung hindi mo man mahal si Tyrone tulad ni Marjorie. Kung kasaganaan din lang ang hanap mo, wala kaming problema. Isa lang sanang pakiusap namin sa'yo. Huwag mong iiwan si Tyrone. Huwag mong hayaang si Maggie ang nasa tabi niya. Sabi ng matanda na napahawak na sa dibdib. Dahil siguro sa bigat ng kalooban sa nangyayari. Matinding katahimikan ng namayani. Walang narinig na salita mula kay Rosenda. At lalo lamang itong nanahimik. Nagkatingin na naman sina Manang Sita at Margie. Sa palagay nila ay hindi matanggap ni Rosenda ang nakita. At ngayon pa lang ay naaawa na sila kay Tyrone. Humakbang si Rosenda palabas ng silid ni Natando. Saka tulalang nagtungo sa kusina at nagbukas ng ref. Hindi na gumamit ng baso at tinungga mismong pitchel. Hindi pa kayang i-absorb ng puso at isip niyang kawalang hiyaan ni Maggie. Hindi kaya ng puso niyang tindi ng habag at awa niya sa inosente at kawawang si Tyrone. Si Tyrone na walang ibang ginawa noon kundi kumbinsihin siya. Pilitin siyang tanggapin ang tulong nito. Si Tyrone na walang ibang ginawa kundi alagaan siya at nakikipaglaban pala sa isang halimaw sa buhay nito. Ngayon niya napagtanto kung bakit halos ayaw matulog ni Tyrone sa kama. Ngayon niya napagtanto kung bakit ayaw ni Tyrone na umibabaw siya. Hindi naman naiwasang umiyak ni Rosenda sa awa para sa lalaking anghel para sa kanya. Matagal ang ginawang pagluha ni Rosenda. Matagal hanggang sa kaya niya ng huminahon. Napapunas ng luha si Rosenda. Naghilamos na lang siya para hindi mahalata ni Tyrone na umiyak siya. Hindi na niya hahayaang mag-alala ito. At ipinangako niya, wala nang makakapanakit kay Tyrone mula sa oras na ito. Lingid kay Rosenda ay naroon pala si Maggie at nakita nito ang pag-iyak niya. At ibang inakala nito. Oh well. Masakit ba ang nakita mo? Ha, kulang pa yun, Rosenda. Mas higit pa doon ang ginagawa namin. Nakapamewang pang sabi ni Maggie na nakataas ang nakaarkong kilay. Alam mo bang bumababayan si Tyrone palagi sa madaling araw? Para lamang makaliig ako. Kaya huwag kang magyabang. Dahil kahit anong gawin mong galing, ako pa rin ang hahanap-hanapin ni Tyrone. Nagdilim ang paningin ni Rosenda at naalala ang lahat ng sinabi ni Manang Sita. Napakawalang hiya mo, sabi ni Rosenda. Sabay sapok na naman kay Maggie habang pigil ang lakas ng boses niya. Mahina siya sa sampalan. Sapukan ng alam niyang away. Rumble ang trip niya. Mas ma-aksyon, mas maganda para sa kanya. Gaganti sana si Maggie pero nahablot agad niya ang buhok nito. Sabay nagulat ito at hindi nakabalanse kaya naingudgud niya ito sa tiles ng lababo. Napakakapal ng mukha mong, higad ka. Kaya pala namamantal si Tyrone dahil may higad sa tabi niya. Sabi ni Rosenda na mas idiniin pa ang mukha ni Maggie sa tiles. Hanggang sa nagkakawag naman ito at pilit inaabot ang buhok ni Rosenda. Pero malakas si Rosenda, lalo siyang tumapang. Lalo siyang nagkaroon ng dahilan. Kung inaakala mong mahinang nilalang ako, pwes, nagkakamali ka, oy. Huwag mong minamaliit ang mga taong sa dilim ang hanap buhay. Dahil yan ang mga taong walang inuurungan. At hinaharap kahit si Satanas.
At ikaw na alagad ng dilim. Mag-iingat ka dahil habi kong humatak ng makating dila. Hinatak ni Rosenda si Maggie kaya lalong nakiskis ang mukha nito sa tiles. Saka isinahod ang mukha nito sa gripo at pinaagusan ng tubig kaya halos malunod ang babae.